Sinisimulan ang naturang pagbabakuna sa Lobo, Batangas kung saan kasalukuyan pa ring nakasailalim ang munisipalidad sa state of calamity dahil sa banta ng ASF. Pagkatapos na mabakunahan ng mga baboy na nagnegatibo sa sakit, agad ding isasagawa ang vaccination rollout sa iba pang mga lugar sa bansa upang maiwasan ang hawaan lalo na sa mga rehiyon na hindi pa nakapagtala ng ASF. Sa pinakahuling ulat ng Bureau of Animal Industry o BAI nito lang August 21, 458 barangay na sa 15 rehiyon sa bansa ang maikokonsiderang nasa red zone areas o mga lugar na may pinakaaktibong kaso ng ASF. Mula ang mga bilang na yan sa North Cotabato na may 87 barangay ang apektado, sinundan ng Occidental Mindoro na may 69 at Batangas na may 66 na kaso. Nananatili naman na nasa pink zone areas o ligtas mula sa ASF ang 312 lugar sa Pilipinas, habang 58 naman mula Luzon, Visayas at Mindanao ang nakasailalim sa yellow zone o under surveillance. Sa kabila ng magaganap na bakunahan sa Biyernes, ilang pangamba ang natanggap ng BAI hinggil sa kung ligtas at epektibo ba talaga ang ASF vaccine. Gayunpaman, una nang tiniyak ng DA na masusing dumaan sa controlled testing ang bakuna para masigurado ang efficiency nito. Dumaan din daw ito sa Food and Drug Administration o FDA at sa genome sequencing. Bukod dito, nagbabala naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa mga hog raiser na huwag bumili ng illegal ASF vaccine na makikita online. Tanging AVAC vaccine lamang daw ang aprobado ng FDA na pinahihintulutang iturok sa mga baboy. Samantala, bukod sa mga bakunang una ng binili ng DA sa ilalim ng emergency purchase mula sa Vietnam, plano ng kagawaran na pag-aralan ng iba pang ASF vaccine na manggagaling naman sa United States, South Korea at Thailand. Sa ngayon, habang hindi pa umaarangkada ang bakunahan, mas pinaiigting pa ng DA-BAI ang livestock and poultry checkpoint sa Batangas at northern part ng Luzon. Para sa UrTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.